So pwedeng sagutin mo yung nagtataka, bakit Ginoo ang tawag kay Maria samantalang babae yan? Eh, di ba ang Ginoo, yan ay tawag sa lalaki. Hindi, ang Ginoo po ay Diyos. Kaya talagang dinidiyos po nila si Maria. Kaya talagang dinidiyos po nila si Maria. Kaya talagang dinidiyos po nila si Maria. Now I see a POV. Open my eyes to your reality. Take me where I'm meant to be. Show me life like everybody dancing. Dito sa Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode dito sa Factbusters PH. Pamasahin natin ang unang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 15 sa dulo. Ganito po ang mababasa. Lagi kayong maging handang sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Yan po ang ating nabasa at yan po ang gagawin natin sa ating episode ngayon. Hindi po natin sisiraan, kundi sasagutin na natin ang paninira laban sa atin para mapaliwanag po ang pag-asang nasa atin ayon sa Biblia. Kaya sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang pahayag ng isang Baptist pastor ng Word of Faith Baptist Church na si Pastor June Mariano. Ano ba ang pahayag ni Pastor June Mariano na tila naninira na naman sa Iglesia Katolika? Heto, pakinggan natin mga kapatid. Ngayon, noong AD 600, dito na nagsimula yung panalangin kay Mary. Bagamat noong binanggit natin yan na si Mary ay dapat i-exalt, hindi pa sila nananalangin. Basta si Mary exalted na siya ay Mother of God, pero hindi pa nila ini-endorse na dapat manalangin kay Mary. Doon nangyari yan noong AD 600 na nagsimula silang manalangin, i-offer kay Mary yung panalangin. Kaya nandyan na yung panalangin kay Mary. Ano yung panalangin kay Mary? Natandaan niyo pa? Abang Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Tagalog nga lang yan. May Latin yan. Hail Mary, full of grace sa English. Ano? At maraming Pilipino ang nagtataka sa panalangin na yan. Abang Ginoong, ba't daw ginawang Ginoo si Maria? Eh, babae. Dahil sa Tagalog naman, pag sabing Ginoo, lalaki yon. Mister. Eh, ba si Maria daw ay Ginoo? Yun ang sekreto. Alam niyo ibig sabihin ng Ginoo? Lord Diyos. Sa Bisaya po, ang Lord ay Ginoo. No? Galing po yan sa siguro makalumang salita ng Espanyol. Hindi ko alam kung saan galing yan. Pero sa Bisaya, alam nila ang ibig sabihin ng Ginoo. O Ginoo ko, Lord Diyos. So, hindi po yan Ginoo na mister. So, pwedeng sagutin mo yung nagtataka, bakit Ginoo ang tawag kay Maria samantalang babae yan? Eh, di ba ang Ginoo, yan ay tawag sa lalaki. Hindi, ang Ginoo po ay Diyos. Kaya talagang dinidiyos po nila si Maria. Nakuha niyo po mga kapatid? So yan po ang simula ng panalangin para kay Maria. Ayan, so napanood po natin si Pastor June Mariano. Ayon sa kanya, noong 600 AD lang nagsimula ang pananalangin kay Maria. At nagtanong itong si Pastor June, sabi niya, bakit ginawang Ginoo si Maria sa pananalangin, Aba, Ginoong Maria? At sinagot din niya yung tanong, ang sagot niya, kasi ang Ginoo ay Diyos. Grabing sagot yan, ano? Tapos sabi pa niya, ginawa talagang Diyos ng mga Katoliko si Maria. Aba, grabing pahayag yan, ha? Tanong, totoo ba ang lahat ng kanyang mga pahayag? Susuriin natin yan. Sige, uumpisahan muna natin na sagutin ang unang tanong. Noong 600 AD lang ba nagsimula ang pagdarasal kay Maria? Sige, susuriin natin yan mga kababayan. Okay, so kung i-search po ng konti sa Google, Benedict Catholic Church, Start Praying to Mary, sabi dito, the Catholic Church practice of praying to Mary began developing in the early centuries.
early centuries. Ibig sabihin, sa time pa ng mga apostol at sa mga unang Kristiyano, ginagawa na po yan, mga kababayan, ang pagdarasal kay Maria. We are asking for Mary's intercession. Klarong-klaro po yun ang ginagawa. Ang isa nga sa ebidensya ay itong dasal na may pamagat na Subtuum Praesidium, na ito po ay can be traced back noong 3rd century, specifically noong 250 AD. Itong Subtuum Praesidium, na yan po ay Latin phrase para sa phrase na under your protection, kinikilala si Maria na Mother of God, mga kapatid. At itong dasal na ito ay nakaukit sa Priscilla Catacombs sa Roma, lalong-lalo na sa mga dingding sa mga semeteryo ng mga early Christians, mga kapatid. At lalong lumaganap ang dasal pagkatapos na matalakay ang dogma na Mother of God sa Council of Ephesus noong 431 AD. Kaya hindi totoo na noong 600 AD lang nagsimula ang pagdarasal kay Maria. Yung mga unang Kristiyano, ginawa na po yan, mga kapatid. Ako naman. Ngayon, ang susunod na tanong na ating sasagutin, bakit aba Ginoong Maria ang tawag? Sabi kasi ng pastor, dahil ang Ginoo daw ay Diyos. Grabe naman yan. Sasagutin natin ang tanong, bakit aba Ginoong Maria ang tawag? Sige. Siguro, para mas mainam, ay ang aking pagtalakay ay ibabase ko sa pahayag ni kapatid na Terence Hill Relucio. Eto, pakinggan natin ang sagot niya sa tanong. Bakit kaya Ginoo ang tawag kay Maria sa aba Ginoong Maria? Abay noong 1600, mga kaibigan, orihinal na ginamit ang Ginoo para sa mga lalaki at babaeng may karangalan, kung kaya't nang isali ng mga Kastila ang Diyos te Salve Maria sa Tagalog, salitang Ginoo ang ginamit na termino para ipagpitagan si Maria. Ngunit bandang 1900 nang makita sa diksyonaryo ang salitang ginang. At sa pag-usad ng panahon, naging panlalaki na lang ang salitang Ginoo. O diba? So, sana maliwanag, At bibigyan pa natin ng diin ang sagot. Sige, umpisahan na natin. Sabi ni kapatid na Terence, noong 1600s, orihinal na ginamit ang salitang Ginoo para sa mga lalaki at babaeng may karangalan. Para patunayan na totoo itong sinasabi niya, ay babasahin natin ang aklat na Vocabulario de la Lengua Tagala. Yan po ay isinulat noong 1754. Sa page 212, makikita natin ang salitang Ginoo na ang ibig sabihin ay Principal Senyora. Ayan, maliwanag. O, diba? Katunayan nga, yung aba Ginoong Maria ay nakasulat na talaga kahit sa unang aklat na inilimbag para sa mga Pilipino, itong Doktrina Kristiyana noong 1593. Ayan, klarong-klaro, ginamit yung salitang Ginoo, mga kapatid. At yan din po ay na-recognize ng Wiktionary.org. Ayan, ang sabi, Ginoo. Archaic lady of rank, isang archaic term. Ibig sabihin, lumang term ito, nang ibig sabihin ay lady of rank. Klarong-klaro po yan, mga kapatid. So, tama itong sabi niya na noong 1600s, orihinal na ginamit ang Ginoo para sa mga lalaki at sa babae, kabilang si Maria, na may karangalan, mga kababayan. Bandang 1900s daw na makita sa diksyonaryo ang salitang ginang ayon kay kapatid na Terence. Ano ba ang ating supporting document dito? Meron po tayo niyan. Halimbawa, itong aklat na Tagalog, English and English-Tagalog Dictionary ni Charles Nigg na mababasa natin sa pahina GIS, 1904 ito isinulat. 1904 Tignan ninyo, ang sabi dito, ang babaeng Ginoo ay lady. Klarong-klaro, yung salitang Ginoo ay inassociate pa sa babae. O klarong-klaro yan, Pero noong 1915, sa aklat naman na Diksyonaryo Ingles, Espanyol, Tagalog na isinulat ni Sofronio Calderon sa page 388,
Makikita nyo po dito, ang sabi, yung salitang lady, yan daw ay, ano daw sa Tagalog? Ginang. Ginang po. So, klarong-klaro, hindi na po Ginoo, kundi ginang, mga kababayan. So, ibig sabihin, merong evolution of words. Yung salitang ginang, huli na po yun ginamit. Dati, ang salitang Ginoo ay ina-associate din sa mga babae, lady of rank, mga kababayan. Klarong-klaro po yan. So, tama ang pahayag ni Kapatida Terence dito. Ibig sabihin, ang Aba Ginoong Maria ay bunga po ng ebolusyon ng mga salita sa Filipino, mga kababayan. At hindi po totoo yung sabi ng pastor na sabi niya, ang Ginoo daw ay Diyos. Tapos ang nakapagtataka, sabi ng pastor kanina, hindi daw niya alam, ano bang ibig sabihin nun? Pa ganun siya. Pero nagbigay pa rin siya ng conclusion. No, galing po yan sa siguro makalumang salita ng Espanyol. Hindi ko alam kung saan galing yan. Pero sa Bisaya, alam nila ang ibig sabihin ng Ginoo. O Ginoo ko, Lord Diyos. So hindi po yan Ginoo na mister. Ang Ginoo po ay Diyos. Kaya talagang dinidiyos po nila si Maria. Talagang hindi ko talaga nauunawaan yung pastor na ito. Paiba-iba Parang hindi consistent. Parang INC din. Nako naman. INC. Inconsistent. Nako naman. Okay, sige. So, talagang mali itong sinabi niya. Ngayon, punta naman natin yung susunod. Sabi kasi niya, ginawa talagang Diyos ng mga Katoliko si Maria. Tanong, ginawa bang Diyos talaga ng mga Katoliko si Maria? Sa aklat pa lang na may Catholic faith ni Most Reverend Louis Laravuair Moro, 1963 edition ang ating ipapakita sa inyo, sa page 204, ganito po ang sabi doon, iniliwat ko na sa Tagalog. Sinasamba namin ang Diyos sa aming pagkilala sa Kanyang kadakilaan, ang aming kabuuang pagdepende sa Kanya at ang aming buong pananalig sa Kanya. Ang aming debosyon kay Birheng Maria ay hindi tumataliwas sa bertud na ito. Hindi namin dinidiyos ang mga santo. Kinikilala lang namin sila bilang mga kaibigan at mga manggagawa ng Diyos. Tanging ang Diyos lamang ang aming dinidiyos. Klarong-klaro po ng ating nabasa. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi kailanman dinidiyos ng mga Katoliko si Maria, mga kababayan. Kaya itong pahayag niya, ginawa daw Diyos natin, di po totoo yun. Nako naman. Pero ano ba yung ginagawa ng mga Katoliko? Yung mga Katoliko lang naman ang katuparan ng sinabi ni Maria sa Biblia. Sa Lucas, Kapitulo 1, versikulo 48 hanggang 49, sa dulo ng 48 at sa simula ng 49, ganito po ang mababasa. Mula ngayon, ang lahat ng tao'y tatawaging akong pinagpala dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Klarong-klaro po ng ating nabasa, all generations will call me blessed. Ika nga ng Biblia, mga kapatid. Kaya itong pahayag ng pastor na ito na talagang grabe talaga. Ngayon, noong AD 600, dito na nagsimula yung panalangin kay Mary. Bagamat noong binanggit natin yan na si Mary ay dapat i-exalt, hindi pa sila nananalangin. Basta si Mary exalted na siya ay Mother of God, pero hindi pa nila ini-endorse na dapat manalangin kay Mary. Doon nangyari yan noong AD 600 na nagsimula silang manalangin, i-offer kay Mary yung panalangin. Kaya nandyan na yung panalangin kay Mary. Ano yung panalangin kay Mary? Natandaan niyo pa? Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Tagalog nga lang yan. May Latin yan. Hail Mary, full of grace sa English. Ano? At maraming Pilipino ang nagtataka sa panalangin na yan. Aba Ginoong, ba't daw ginawang Ginoo si Maria? Babae. Dahil sa Tagalog naman, pag sabing Ginoo, lalaki yon. Mister, ba si Maria daw ay Ginoo? Yun ang sekreto. Alam niyo ibig sabihin ng Ginoo? Lord Diyos. Sa Bisaya po, ang Lord ay Ginoo. No? Galing po yan sa siguro makalumang salita ng Espanyol. Hindi ko alam kung saan galing yan. Pero sa Bisaya, alam nila ang ibig sabihin ng Ginoo. O Ginoo ko, Lord Diyos.
So hindi po yan Ginoo na mister. So pwedeng sagutin mo yung nagtataka, bakit Ginoo ang tawag kay Maria samantalang babae yan? Di ba ang Ginoo, yan ay tawag sa lalaki? Hindi, ang Ginoo po ay Diyos. Kaya talagang dinidiyos po nila si Maria. Nakuha niyo po mga kapatid? So yan po ang simula ng panalangin para kay Maria. Ang masasabi ni Kaburdok dyan, busted yan, mali lahat yan. Nako naman, talagang chismis lang yung alam ng pastor na ito, kakaiba talaga. Kaya tayo po ay sumasagot lamang sa mga paninira ng pastor na ito. Unang Pedro 3:15, lagi kayong maging handang sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo mga kababayan. Ano pong masasabi ni Diyos sa ating episode ngayon? Comment down below mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Kaburdok. At ito ang Factbusters. Nako, ito talagang pastor nito, Baptist pastor, marami itong maililigaw ng mga Katoliko. Nako, huwag po kayong makinig sa kanya. Puro chismis lang yung kanyang sinasabi. Mga kababayan, puro lang paninira. Ako naman. Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH, The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutunan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan na may bigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic, I am alive.